Nako, eto maganda kong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida po. Meron pong twists. Okay, twist mga kabida in the sense na iba po ang tatakbo kung sakali man po hindi po tatakbo si Sara Duterte Okay? For whatever reason, mga kabida po. Pwedeng ma-impeach although hindi naman po natin ipinagdasal po na mangyari po 'yon. Pero tandaan po natin mga kabida, impeachment is politics. Okay? Alam po natin ang magiging takbo mga kabida kung sakali man po kung ipaiiral po ang politika po mga kabida sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit na po sasabihin po natin walang malinaw na ebidensya against the Vice President mga kabida po. Okay? Now, in the event na hindi ho tatakbo ang Vice Presidente o hindi ho qualified na tumakbo si Vice President Sara Duterte for President sa 2028 presidential elections, meron na pong napipisil po mga kabida ang opposition kung sino po ang tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Hindi naman po si Basi Duterte, hindi naman po si Pulong Duterte mga kabida. Wala ho sa mga Duterte ang posibleng tatakbo bilang Pangulo mga kabida. Ang napipisil po ng opposition, ito hong si Senator Robin Padilla, mga kabida. Okay? Bakit? Ito, pakinggan po natin yung panayam po mga kabida ng SMNI kay Attorney Sal Panelo. Narito po. Ang si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason. Papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan mo yan si Senator Robin Padilla. During the survey, tumatakbo lang yung survey niya sa number 9, 10, 11, 12, 13, pabalik sa, sabi nasa bottom line. Marami nga nagsabi, hindi mananalo yan. Ay, ex-convict yan. Artista lang yan. Hindi naman graduate yan. Walang aral niya. Munting lupa. Ang hindi nila alam, ito, graduate ito ng criminology. Criminology. Alam niyo, pag nag-aaral ka ng criminology, nag-aaral din kayo ng batas. Kailangan niya kasi enforcer ka ng batas. Gusto mo maging police. So, graduate si Senator Robin Padilla. Pangalawa, may sentido common yan kung mapapansin mo. May common sense. Meron siyang kaputubong talino. Maliban pa sa humble na tao. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kasabay ko yan ang tumakbo. Sabi ko, oy Robin, handa akong sasabihin ko sa'yo. Ikaw ang number one. Huwag mo intindihin yung mga detractors mo. Ang dami si Tulpo, number one sa survey, wala yan. Walang binatmas sa'yo. Wala kami binatmas sa'yo lang. Ikaw ang number one. Siyempre, hindi po, okay lang sa akin number 2. Hindi, handa mo number one ka. Wala ka naniniwalang mananalo, pero sinabi mo, number 1 ka, tandaan mo yan. Ano nangyari, isyaklahan. Pati si Robin, kasi nakikita ko ang kanyang charm, nakikita ko na yung kanyang talino. Saka tingnan nyo nga, sinong senador na nagtatalumpati dyan sa wikang Pilipino? Siya lang. Walang iba. Yes. Walang iba. Kaya yung sambayanan na majority ay hindi naman marunong English. Naiintindihan siya. Kaya kayong mga mainstream media, pwede ba? Kung sa pag-menos sa influensya ni Senator Padilla, palagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Tandaan niyo, sinasabi ko sa inyo, sabi ko kasi Senator Robin Padilla, sabi ko niyo sa asawa niya, o yan mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya uniwala, number 1. Okay, sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente yan. Ayun. So, napakalinaw po yung sinabi po, mga kabida ni Attorney Sal Panelo, Sakali man po, hindi ho tatakbo, si Vice President Sara Duterte, for whatever reason,
posibleng ma-impeach po, ano, mga kabida, okay? May posibilidad yan, ano po. O hindi naman po close ang possibility po, mga kabida, na gagamitin po, mga kabida, ng administrasyon ang lahat ng impluensya po, ano, mga kabida. Para lang po, matanggal po si Sara Duterte, ano, bilang Vice Presidente po ng Pilipinas, okay? Kasi gaya na sinabi ko po kanina, ano, mga kabida, ang impeachment trial po ay hindi po solidong legal. Okay? Hindi po yan purely legal exercise po, ano, mga kabida. Isa po itong political po, ano, mga kabida, ano po. So kahit na po sasabihin po natin, mga kabida, na malinaw na walang ebidensya against the Vice President, kung gagamitin po, mga kabida, ang influensya po ng kasalukuyang administrasyon, ano, may posibilidad na mangyayari po ang hindi ho dapat na mangyayari po, ano, mga kabida. Okay? The moment na ma-impeach po ang Vice Presidente, hindi na yan makakatakbo po, mga kabida. Okay? Kahit anong posisyon. Kasi isa ho sa mga penalties, okay, ng impeachment po, mga kabida, ay yung perpetual disqualification to hold public office, ano, mga kabida. Okay? Ibig sabihin, perpetual disqualification, abang buhay pa po, ano, ang isang impeachable official, kung makukonvict yan, mga kabida, wala na pong chance ang makakatakbo o pumasok po sa anumang pong posisyon ho sa gobyerno, kasi isa ho sa mga penalties ng impeachment ay perpetual disqualification to hold public office. So, yun po ang nakikita ko, ano, mga kabida, na posibilidad. Okay? At buti meron pong plan B. Ito hong opposition. Hindi ko alam kung ito po ay personal lang pong mungkahi po, ano, mga kabida, ni Attorney Sal Penedo, o ito po yung option po, mga kabida, ng opposition. Okay? Depende kasi yan sa magiging suporta po, mga kabida, ng taong bayan, ano, mga kabida. Okay? Sa lahat-lahat po, ano, mga kabida, na mga pangalan na tinutukoy, ano, patungkol ho sa magiging substitute, ano, ni Vice President Sara Duterte, in the event na ma-impeach po ito, ano, matanggal po ito, ma-convict po ito, ano, makabida sa kanyang impeachment trial, meron kasing mga lumulutang na mga pangalan, Basi Duterte, Pulong Duterte, ano, mga kabida, ano po, no? Meron pa ngang Marcoleta, ano? Pero in the event, ano, na hindi po available si Marcoleta dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon po, ano, may kaso kasi, at saka nakulong po, ano, ito hong si Marcoleta, wala hong ibang kwalipikado po, ano, mga kabida. Even Mayor Basti Duterte and Pulong Duterte, para sa akin, hindi ho sila kwalipikado kung ikukumpara po, mga kabida, kay Senator Robin Padilla, no? Bakit? Unang-una po, tingnan natin yung performance po ng senador po, ano, since nanalo po siya noong 2025. Mga kabida. Maganda naman po Tsaka pangalawa po, with sense. Okay? May common sense po, ano? Lahat ng mga salita po ni Robin Padilla in the Senate, every time na tumatayo yan, ano, mga kabida. Okay? May mga speeches yan, ano? With sense po. Tama po si Attorney Panelo po, ano, mga kabida. Every time na tumayo yan sa Senado at every time na magsalita yan, kahit na po sa wikang Pilipino lang po, ano, mga kabida. Pero may sense. Okay? May sense yung kanyang mga salita, ano po. Hindi ho typical, mga kabida, na binubuli po si Robin Padilla dahil hindi ho marunong mag-English. Sino bang nagsasabi ho na hindi marunong mag-English, ano? Graduate yan, mga kabida, ano? Hindi ho pipitsuging senador yan si Robin Padilla. Ang problema lang sa atin, minamaliit po natin yan. Kasi nga panay wikang Pilipino ang salita, no? Palagay po natin hindi marunong mag-English. Okay? Ang akala natin nung una na hindi nga graduate yan ano? Mga kabida, yun pala. Graduado pala, ano? Ng criminology. Okay? Akala natin hindi ho nakatapos po ng kanyang college. Yan si Robin Padilla. Nagtapos pala ng criminology yan, ano? Mga kabida. Oh. See?
Mas nauna kasi yung pagmamaliit po ng mga tao kay Senator Robin. Kaya yun yung projection po sa kanya, no, mga kabida. Pero it works, mga kabida, dun ho sa kanyang mga ipinakita, yung kanyang action, ano, mga kabida. Na lahat ng mga bintang, lahat ng mga paninira, at lahat ng paningin natin sa kanya, mali pala. Isa ho sa mga nakita ko na may posibilidad na magiging pangulo yan, ano, ng Pilipinas. Ito hong si Senator Robin, mga kabida. Okay? Tingnan natin yung latest survey po ng Pulse Asia. Okay? Isa ho sa mga preference po, ano, sa pagka-vice presidente, si Robin Padilla, no? Number 2 po siya, mga kabida, no? Okay? Number 2 po siya kay Senator Bongo. Okay? Sa pagka-vice presidente, ano po? Now, sa pagka-senador, number 1 po si Senator Robin Padilla, ano, mga kabida. Sa senatorial preference survey ng Pulse Asia. Okay, uulitin ko, number 2 po siya sa vice presidential preference ng Pulse Asia po, ano, mga kabida. Makikita mo yung trend, ano? Now, kung ikukumpara mo siya kay Senator Bongo, okay? Si Senator Bongo kasi, ang projection sa kanya is mabait, ano? At saka ang projection sa kanya, makabida, alam po niya yung estilo po ng mga Duterte kasi matagal po siya sa mga Duterte, ano? Pero kung ikukumpara mo kay Robin, ano, in terms of tapang, in terms of possible execution po, ano, ng mga batas patungkol ho sa peace and order, ano, mga kabida, mas may, ano may kagat po, ano, ito hong si Senator Robin, Okay? Tingnan nyo, during the Senate session, may mga speeches dyan, mga kabida. May mga panukala dyan, ano? May mga interjection dyan. Sino po ang mas mabigat po, okay, magsalita, no? Si Senator Bongo o si Senator Robin Padilla, no? Mga kabida. Ang tingin ko po, si Senator Robin, Okay? Si Senator Robin po, ano, mga kabida. Hindi ho yan nahihiya, ano, na magsalita ng Tagalog. Mas visible pa po, mas makikita hong nagsasalita po, ano, mga kabida, si Senator Robin dyan po sa Senado o whatever platform po, ano, mga kabida, kaysa dito ho kay Senator Bongo. Okay? Hindi ko naman po minamaliit po si Senator Bongo, ano, mga kabida, pero mas visible po, ano, si Senator Robin Padilla, ano, mga kabida, ano po. Alam niyo, lahat ng mga sinabi po ni Attorney Panelo, with sense po yun, ano, mga kabida. Wala ho akong nakikita po, ano, na hindi ho kagatin po ng publiko si Senator Robin. Unang-una po, captured na po ni Senator Robin po ang mga kapatid nating mga Muslim, mga kabida, no? Captured na po yan, walang duda. Kuhang-kuha na po yan, ano, ni Senator Robin Padilla. Kaya nga ngayon, nag-number 1 yan, sa senatorial line-up po, ano, mga kabida, for 2028. Kasi may political base na yan, Okay? Whether we like it or not, may political base na yan si Senator Robin Padilla, mga kabida, ano po. So since may posibilidad po, ano, mga kabida, although para sa akin, napaka-remote, ano, mga kabida, kung titignan natin yung mga ebidensya against the Vice President, napaka-remote yung conviction po niya, no, mga kabida. Pero in the event, ano, mga kabida, na makukonvict yan, kasi gaya na sinabi ko po, ano, kanina, ang impeachment po, mga kabida, hindi purely legal. Okay? May halong politika yan. In fact, ang tingin nga, ano, ng mga political analysts, mga legal experts, ano, impeachment is more on politics than legal, ano, mga kabida, ano po. Okay? Pwede hong magdesisyon po, mga kabida, ang mga senator judges na hindi ho nakabatay po sa ebidensya po, ano, mga kabida. So, isang example na lang po, mga kabida, yung nangyari hong impeachment trial against Corona. Malinaw naman po, mga kabida, na walang ebidensya against the former Chief Justice po, ano, mga kabida. So, anong nangyari? Na-convict po, ano? Ilan lang po yung bumoto po ng against doon ho sa conviction? 3 lang ata yun, Okay? Lahat po ay bumoto po ng yes. Now, ano po ang kontrobersiya po doon, ano, mga kabida?
lumabas yung issue po na meron pong PDAF. Okay? Binigyan po ng PDAF ang bawat senador, ano? Yun yung issue po dati eh. May umamin po eh, na nakatanggap po sila ng PDAF, mga kabida. Di ba? Dahil ho doon sa PDAF, yun, bumoto daw yung mga senador po, ano, mga kabida, in favor sa conviction po, ano, ni Chief Justice Renato Corona, mga kabida. Kahit na walang malinaw po na ebidensya against sa kanya, mga kabida, ano po. So, yun yung impeachment. Politika yan, hindi yan legal, purely legal, ano, mga kabida. So, posible hong boboto ang mga senador hindi ayon sa ebidensya, kundi ayon po sa dikta. Okay? Hindi natin alam kung saan nanggaling po yung dikta, ano, mga kabida, ano po. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Patungkol ho sa posibilidad, mga kabida, na if-feel po ng opposition, ito hong si Senator Robin Padilla, kung sakali man po, hindi ho matuloy, ano, na tatakbo ito hong si Sara Duterte bilang Pangulo po ng Pilipinas, for whatever reason, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.